Bago po tayo magsimula sa ating kwento ngayong gabi, ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng ating subscribers sa suporta. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, nais ko po kayong anyayahan sa ating gabi-gabing kwentuhan. Mag-subscribe lang at abangan ang ating mga susunod na update. Maraming salamat po. May mga oras na hindi dapat binibilang, mga oras na ninanakaw ng kamatayan para sa sarili nitong dahilan. At kapag huminto ang orasan ng buhay, may isa na namang kaluluwang iniiwan para hilahin pabalik. Si Paulo, 17 taong gulang, ay bumalik sa kalintaan matapos ang maraming taon upang bisitahin ang kanyang lolo Isko na ngayoy bedridden. Isang antique collector si Paulo at interesado siya sa kwento ng orasan na hindi tumitigil, maliban na lang kung may mamamatay. Ang orasan, huwag mong hahayaang tumigil. Pag huminto yan may parating, pagbibilin ni Lolo Isko. Sino po alo? Tanong naman ni Paulo. Ang sundo, pero hindi para sa akin, para sa'yo. Kinagabihan, habang binabantayan si Lolo, napansin ni Paulo na huminto ang orasan sa eksaktong 3:07 a.m. Tumigil din ang bentilador, tumahimik ang buong bahay. Pumasok si Paulo sa sala. Biglang lumiwanag ang salamin sa tabi ng orasan. Sa refleksyon, may nakatayo sa likod niya. Isang matangkad na nilalang na balot sa itim, walang mukha, may maitim na kwintas sa leeg. Paglingon niya, wala naman. Ngunit sa salamin, andun pa rin. Kinabukasan, nakita niyang nakasulat sa pader sa lumang tinta, "Naiwan ka na." Hindi niya maalala kung sinong nagsulat nito. Ngunit nakita niyang ang kanyang cellphone ay walang signal at kahit anong orasan sa bahay, pati relo niya, ay nakatigil lahat sa 3:07 a.m. Kahit mag-isa lang sa bahay na nagbabantay sa kanyang lolo Isko na bedridden, nakarinig si Paulo ng mga yabag ng paa at tila may bumubulong sa kanya. Tinangkang lisanin ni Paulo ang bahay, ngunit sa labas ay parang umuulit lang ang paligid. Nakikita niya ulit ang sarili niyang lumalabas ng pintuan, paulit-ulit. Nagising si Lolo Isko at tinawag si Paulo. Sa huling sandali, isinalaysay nito ang sikreto. Hindi lang ito orasan ng bahay. Ito ang tagapagtala ng mga kaluluwang huli sa oras. Ako ang naging tagabantay. Pero ngayon, ikaw na ang huli. Wika ng kanyang lolo. Paano ko to pipigilan? Tanong ni Paulo. Hindi mo pipigilan. Tatanggapin mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimulang umusok ang katawan ni Lolo Isko at unti-unting naglalaho na siya namang ikinagulantang ni Paulo. Kinagabihan, hindi makatulog kaisip si Paulo sa mga pangyayari at sa eksaktong 3:07 a.m. habang tinititigan nito ang relong iniwan ng kanyang lolo, bumalik ang tunog ng tiktak. Ngunit ngayon, mas mabilis. Habang tumatakbo ang orasan, huminto ang lahat ng bagay sa paligid. Pati si Paulo. Sa harap niya, muling lumitaw ang nilalang sa salamin. Hindi na ito anino. Ito na si Ella, ang sundo. Sa kanyang kamay ay isang bulok na relo. Pumili ka. Ikaw ba? O ang isa pang naiwan? Wika ni Ella. Biglang lumitaw sa likod ng salamin ang imahe ng kanyang ina, patay na, nakatingin sa kanya, umiiyak.
Matapos ang masinsinang pag-iisip, napagpasyahang tanggapin ni Paulo ang kwintas na iniwan ng sundo. Agad na bumilis ang tiktak ng orasan, bumalik ang galaw ng paligid at nawala si Ella. Ngunit sa likod niya, may refleksyon ng isa pang Paulo sa salamin. Nakangiti, nakaitim. Lang araw matapos ang lahat, bumalik sa lungsod si Paulo. Ngunit laging alas 3:07 ng umaga, siya nagigising kahit anong orasan ang tingnan. May oras na hindi mo pwedeng palampasin at kapag nakuha mo ito, kailangan mong siguraduhing hindi ito titigil. Dahil kapag huminto, hindi lang oras ang nawawala. Wika ni Paulo sa kanyang sarili. Hanggang dito na lang po ang ating istorya ngayong gabi, mga kaulap. Patuloy lang na tumutok sa mga susunod na uploads at abangan ang susunod na episode ng Ang Sundo series. Muli, isang paalala ang iniwan sa atin ng kwento ng episode 4 na kapag ang orasan ay hindi na tumutunog, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Minsan, tahimik lang ang sundo dahil nasa loob na siya ng bahay mo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.